Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo itong plastiko kaya naman ay yero, pero hindi mo akalain na ito ay binilad na balat ng baka na maaari pang lutuin at ulamin. Kaya naman for today's video ay lulutuin ko itong binilad na balat ng baka na na-stock na mahigit 5 taon. Mahigit 5 taon na nga na-stock itong binilad na balat ng baka na binigay ng uncle namin. At dahil sa katagalan nito ay nagmukha na itong plastiko kaya naman ay yero, pero hindi mo akalain na pwede pa itong lutuin at ulamin. May mga itim-itim na ito at may mga sapot na rin ng agyo nung kinuha ko sa bubong ng kalan namin, kaya naman may katagalan talaga ito na linisin. Nung sinimulan ko na nga ang paglilinis ay ginamitan ko muna ng toothbrush na panlababo, pero hindi nito kinaya kaya naman sinubukan ko ang sponge na medyo magaspang pero hindi pa rin kinaya. Nagtry din ako ng kutsilyo o gulok pero mas matagal kaya naman ginamitan ko na ito ng steel wool. Mabilis naman sana itong linisin kung naisip ko sana agad na ibabad muna ito bago ko steel woolin. Ganito na nga ang itsura nito nung malinis ko na maayos, at ang problema ko naman ngayon ay kung paano ito pagpuputol-putulin. Kaya naman umakyat nga muna ako sa bundok para manguha ng malaki-laking gunting at syempre dumiretso na rin ako mangahoy. Pagkababa ko nga galing bundok para manguha ng kahoy at ng gunting ay sinimulan ko na agad ito na gupit-gupitin. Medyo madali na itong gupit-gupitin dahil naibabad ko nga ito bago ako umalis. Sinubukan ko rin pala ito na pagputol-putulin gamit ang gulok pero masyado makunat, at nung napagputol-putol ko na nga ito gamit ang gunting ay nilamas ko naman ito sa asin. Matapos ko itong lamasin sa asin, hinugasan ko naman ito ng 3 beses, saka ko naman ito sinalang para palambutin. Sa pagsalang naman ito para palambutin ay paniguradong hindi lamang kalahating araw ang kakailanganin, kaya naman ginamitan ko nga ito na medyo malalaking gatong para hindi gaanong bantayin. Sa kaldero ko na ito inilagay para palambutin at nilagyan ko na agad yan ng 1 tabon tubig at kunting asin na rin. Time check, 10:44 ay 44, oo nga. Check natin to. Yan, ganyan pala ang itsura niya. Check natin after 1 hour. Ayan, mahigit kalahating oras na. Buksan natin. Uy, paiga na agad. Tatanggalin natin yan itong mga ano to. Yan. Yan na. Parang ano na, pang chicharon. Tapos yan, malalaking gatong na lang yung nilagay ko. Yan na. Ilang piraso lang. Tapos medyo mahina na lang yung apoy. Pampalambot lang. Higit 1 oras na, ganito na itsura niya ngayon. Uy, kumakapal na siya. Parang ang sarap yung chicharon. Iga na agad. Dagdag ulit tayo tubig. Dagdag tayo mga 1 tabo na. Tapos nga ulit ang 2 oras ay talaga namang napakakunat pa rin, kaya naman dinagdagan ko ulit ito ng tubig hanggang sa mapuno yung kaldero, at dinagdagan ko na rin ng malalaking gatong para hindi mabilis mamatay yung baga dahil ako ay iiglip muna. Kagising ko bandang 3:00 ay hindi pa rin ito naiiga pero medyo malambot na, kaya naman pinalaksan ko na yung apoy, at nung naiga nga ito ay sakto na rin naman ang lambot nito. Hindi ko na ito gaano pinatuyo dahil baka masunog pa, kaya naman hinango ko muna, saka naman ako naghanda ng mga rekado na aking gagamitin. Inisa ko rin ito sa sibuyas, bawang at luya. Medyo konti yung bawang kaya naman bawi na lamang sa siling pula. Hintay ko lang na medyo umamoy yung pagkakagisa, saka ko naman isinunod itong balat ng baka. Hindi ko na ito hinintay na matusta dahil baka tumigas pa. Saka ko naman isinunod itong gata. Dinagdagan ko na rin ito ng konting pampalasa, kagaya na lamang ng asin, paminta, tapos konting magic sarap, pambalanse lamang ng lasa. Hindi ko na rin ito pinatagal dahil baka magbuo-buo pa itong mga gata, kaya naman isinunod ko na itong siling green o siling pansigang. Nang tumalab na nga ang amoy ng siling green, hinango ko na rin dahil napansin ko na medyo nagbubuo-buo na yung mga gata, at ito na nga ang resulta ng ginataang balat ng baka. Baka sabihin nyo ubusin ko na naman ito titikman ko lang, tapos ilalagay ko na rin dito yung karagdagan. Okay, finally ang resulta ng balat ng baka na binilad ng 5 years. Yan. Sarap nung ahang. Dami ko sa sili. Para na rin siyang Bicol Express, kulang na lang ay alamang. Pero promise masarap talaga siya. Sobra. Ginataan ba naman? Harap. The best to pag may kanin. Kunti lang nilagay kong magic sarap, pero ang lasa niya grabe sobrang lasa. Bagay gata kasi talab yung anghang, sarap balat ng baka, 5 years, tapos mauulam pa, mapakinabangan pa. Ang sarap pa. Meron pa nito sa sa uncle ko, meron pa. Yan, kumuha ko ng konti, papatikman ko sa kanila para Ayan na.
Ano masarap? Wala Ganda pa. ako dyan. Para lasang lasa, dami yan agad. Sobrang dami naman. Masarap talaga yan. Kahit konti lang. Kulang na lang ano, alamang. Bicol Express na. Parang bagay din siyang sisig. Kaya nga eh. Lagyan mo kang mayo. Yun nga sana, mayonnaise nga sana. Nay, mas. Taste it. Jay, ano? Ang 5 years na balat. Hindi naman expired yan eh. Parang bilo-bilo ah. Kailang Nasubrahan ako sa ano ma? Sa sili? Sa luto ng ano, pagkagata. Kaya medyo nagbuo-buo na. Pero kumapal din, no? Hindi ko naman tinakpan yan, nasubrahan nga lang. Sarap, ma'am. Ay, ini bakalan. Hindi. Hindi ka ma. Masarap, ma'am. O ano? Sarap. See it. Di ba Yan ang masarap? ulam natin. Konti lang ang nilagay ko ano dyan Yan ang ah. ulam natin, ma'am. Ayos na. Lasa niya no? Masarap. Oh, di ba sabi sa inyo eh. Wait lang. Punta natin yung ano, yung may-ari, yung pinagbingian namin. Son. Tikman mo muna. Yan yung balat ng baka nyo na 5 years nang in-stock. Oh, ano? Sarap, di ba? Ayan na. Taste test. Yung sinasabi mo na expired na, tikman mo ngayon. Baka expired na to. 5 years na to eh. 5 years na to ba yan? 5 years Kasal pa na. niya kay Jipe. 29 Kasal pa ka yan. Jipe. Manghang lang. Sinadya ko ng hangan. Mag-stock ng mga balat dito. Ay, masarap pa siya. Sarap nga, parang, di ba sabi mo kanina parang may amoy yung ano? Kasi wala pa siyang lasa, wala yung pang stock. timpla. Para kasi may amoy yung stock kanina, pero ang sarap niya ng ano. Mas masarap pa sa akin. No? Huwag ka nang kakain. It's spicy. Ano ba ito? Bicol Express o ano, sisig? Sabi niya eh, parang Bicol Express, no? Kung sisig naman yun, dapat may mayonnaise. Pero masarap. Parang Bicol Express. Sulit ang pagpapakulo na maghapon dahil napakasarap talaga ng resulta. Kaya naman yun lamang po for today's videos. Thanks for watching.